Brand new nga, pero wala ka ng panggas. O second hand, pero tuloy-tuloy ang delivery. Anong mas mahalaga? Yung forma o yung kit? Tambayan Kabayan Abroad. Dito, kapit bisig tayo sa pag-angat. Okay, kabayan, ito na naman tayo. Pasensya na kayo dahil 1 week na hindi tayo nakapag-vlog dahil hindi maganda ang pakiramdam natin. Kagaya ngayon, masama pa rin ang boses. Pero ito yung laging tanong na madalas tinatanong sa akin ng mga kababayan natin na gustong magsimula ng negosyo dito sa abroad. Bro, kailangan ko ba talagang bumili ng brand new na sasakyan para mukhang legit yung negosyo ko? O teka lang kabayan, eto na naman tayo eh. Bago ka gumastos ng libo-libo sa bagong sasakyan, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga ang kailangan mo sa business mo. Kasi kabayan, hindi lang ito tungkol sa sasakyan. This is about survival strategy. Tsaka scaling mo na rin sa negosyo mo in the long run. Para mas maliwanagan ka, kabayan, ito muna ang personal na karanasan ko tungkol dyan. Noong nagsimula ako na mag-deliver ng tinapay dito sa Canada, o kaya sabihin na natin na noong nag-start pa lang ako na magnegosyo, ang gamit ko noon ay second-hand na van. Medyo kalampagin, may konting tama pero umaandar. Actually, may time pa nga na tinutukuran ko yung backdoor ng van dahil nasira yung lifter rod niya. Alam niyo yung iaangat mo siya tapos babagsak siya dahil hindi na siya malakas yung pang-hold niya kaya lalagyan ko ng tukod. Ganun. As in legit talaga na tinutukuran ko kabayan. Pero wala akong pakialam doon. Sabi nga ni Mrs. sa akin, hindi ba nakakahiya? Ano ba naman yung sakyan mo? Pero ang sagot ko, mas nakakahiya pag hindi tayo makabayad sa renta natin. Kaya bro, hindi importante kung bago o luma ang sakyan mo kapag may business ka na dito sa abroad. Ang importante, nakakarating ka sa customer mo. Hindi ka naman pupunta sa car show eh. At saka negosyo ito, yan ang reality ng pagninegosyo natin dito sa abroad. Ang problema kasi sa mga OFW entrepreneurs dito sa abroad ay ganito. Kailangan ko ng brand new para makuha ang tiwala ng mga customer. O kaya ayoko magka-problema sa second hand, baka palyado, baka abala lang. Kaya naman, sabihin, nakakahiya naman kung luma ang gamit ko. Baka isipin walang budget. O kaya, mas madali kapag financing na bago kaysa maghanap ng second hand. Saka ito pa, pag bago may warranty, less stress. Pero ito ang tunay na nangyayari kabayan. Nalulubog ka sa utang kakabayad ng monthly ng bago. At hindi ka rin makagalaw sa business mo kasi, syempre, inuuna ang bayarin na sasakyan. Tsaka yung sasakyan mo, kumikinang nga pero yung bank account mo wala namang laman. Anong mas maganda ron? Kaya bro, ito dapat ang mindset shift mo kapag ka nagnenegosyo ka na. Hanap ka lang ng reliable second-hand na vehicle. Hindi fancy, pero matibay. Gamitin mo yung matitipid mo sa down payment sana sa bago at yung ibabayad mo sa monthly na dagdag pang puhunan. At saka kung delivery ang negosyo mo, mas okay yung luma. Yung kaya pa ng long drive kaysa naman bago na ayaw mo namang gamitin masyado dahil natatakot kang magasgasan. 'Di ba? Sa ating mga Pilipino, ganun ang style natin. Pero ito ang katotohanan dyan kabayan. Walang pakialam ang customer kung brand new o luma ang sasakyan natin. Yung sasakyan mo, kahit na luma man yan, kasi ang tanong lang naman ng mga customer natin, dumating na ba yung order ko? Or kompleto ba yung dala mong order ko? Ganun lang naman eh. Hindi naman nila alam na kung titingnan pa ba sa labas kung, uy, luma yung sakyan mo ah. O kaya sabihin ba naman nila na, ay nako, ang ganda ng sakyan mo. Wala na yon kabayan. Kapag nandun ka na, yun na yun. Basta ma-deliver mo ng maayos yung order ng customer mo. Ako kasi bro, naniniwala ako sa functionality over forma-forma. Business vehicle is a tool, hindi ito trophy. Kaya kung may second hand na pwedeng tumulong sa'yo na mag-grow, yun ang kunin mo. Pero ito na naman ang catch dyan kabayan kasi baka sabihin ng mga nakakakilala sa akin, sinungaling yan, yung sakyan yan na pang-deliver. Malaking van na nga at saka high top. Mayroon pang solar panel sa taas. Mayroon pang kama sa loob. Oo, tama ka kaibigan. Lalo na yung mga
nakakakita na sa akin ngayon na nagdi-deliver. Pero ang sinasabi ko dito ay tungkol sa pagsisimula ng negosyo. Kasi noong nagsimula ako ng negosyo, kalampagin na Chrysler Town and Country na van ang gamit ko dati. Pero syempre, nung dumami at lumaki na yung dinideliveran ko, kumuha na rin ako ng bago. Pero financing pa rin. Kasi may mga deliveries na ako sa malalaking supermarket na malalayo. Gaya ng Calgary. Sa mga nakakakilala sa akin, nagdi-deliver ako sa seafood at sa Kalaki sa Calgary. Kahit nandito ako sa Edmonton. Kaya ang payo ko sa'yo kabayan, tsaka mo na isipin ang brand new kapag malaki na ang cash flow mo. Huwag kang magpabida, magpalago ka muna. Ang kalaban natin kasi dito ay yung ego natin, yung pride. At yung pressure na dapat maganda para may dating. Alam mo kabayan, kadalasan ito yung pumapasok sa ulo ng mga nag-uumpisa ng negosyo. Nakakahiya kasi pag luma, baka sabihin nila kuripot ako. O kaya dapat may wow factor ako sa mga kaibigan. O kaya kapag bago ang sakyan, ibig sabihin successful na ako. O kaya ito, kailangan kong patunayan na level up na ako. Tsaka mas okay maglabas ng bago para hindi ako mahusgahan. Pero alam mo bro, guilty rin ako dun sa una. Yung nakakahiya kapag luma ang sakyan, baka sabihin nila kuripot ako. Lalo na at Ilocano pa man din ako. Pero hindi ako kuripot ha. At buti na lang kamot, hindi talaga kumuha ng bago noong una. At least, nalaman ko yung feeling na kahit luma ang sasakyan mo, walang pakialam ang customer mo. Kasi alam mo bro, habang pinapasaya mo ang mga tao sa paligid mo, dahil sa kakaintindi mo kung anong sasabihin nila, unti-unti ka namang nauubos. Kaya kabayan, hindi sa kung gaano kakinis ang sasakyan mo makikita ang tagumpay mo. Ang tunay na negosyante, marunong magtimpi. Hindi yung kung saan lang maganda sa social media, kundi kung saan makakatulong sa negosyo mo. Ang sasakyan, pwedeng i-replace yan. Pero ang peace of mind mo, pag nawala, mahirap nang ibalik yan. Kaya kung nahihiya ka sa second hand mo ngayon, isipin mo to. Yang van mo na yan o kung anumang sasakyan mo ngayon, gamitin mo yan sa pag-uumpisa. Dahil magbubukas yan ng pintuan para sa mas malaking kinabukasan. Kaya kung OFW ka at gusto mong magsimula ng negosyo abroad, pag-isipan mo kung anong tunay na kailangan mo, hindi kung anong tingin mong maganda lang. Mag-invest ka sa direksyon, hindi sa distraction. At kung nagustuhan mo rin ang topic na ito, kabayan, huwag mong kalimutang i-share ito sa mga kaibigan mo. Mag-like ka na rin at subscribe ka na rin sa channel ko. At kung okay sa'yo itong mga topic na ganito, mag-comment ka na rin at sabihin mo, brand new ako kung priority mo ay forma. At sabihin mo rin, i-comment mo, second hand ako kung priority mo ay kita. Hanggang sa muli, kabayan. Babus!